mas mag-alala siya sa'yo kesa sa bago niya. Yes, tama po yung narinig ninyo na yung video na ito ay ituturo ko sa inyo yung tamang pamamaraan para mag-alala yung partner mo sa'yo kesa sa bago niya. Yes, and yung video na ito para po sa mga niloloko. Na kung sa kasalukuyan sa ngayon ay niloloko ka, merong bago yung partner mo, pues panoorin nyo po yung video na ito na sigurado malaking tulong po ito sa inyo na mas marami ka talagang matututunan. And then anyway, by the way shoutout nga pala dyan sa mga nakausap ko kanina. Maraming salamat po sa inyo. So stay strong lang. So yon. So ito na nga, balik tayo sa topic natin na mas mag-alala siya sa'yo compare sa bago niya. So gusto mo ba yon? Yes, Kuya Kiko. Syempre, gustong gusto. So ito ngayon, diretsahang sagot agad-agad. Walang iba kundi huwag na huwag mo siyang bigyan ng balita tungkol sa'yo. Yeah. Paano po mag-alala yung partner mo sa'yo kung finifeed mo naman lahat-lahat? Kung may alam naman siya tungkol sa'yo, tungkol sa mga pinaplano mo, at saka lalong-lalo na kapag mararamdaman niya na parang nandyan ka lang naman. So dalawang bagay po ang gagawin natin. Una sa lahat, huwag na huwag mo siyang bigyan ng balita tungkol sa'yo. And then yung pangalawa is lumabas ka sa kung saan siya nakakampante. Okay, una sa lahat, pag-usapan natin, huwag na huwag mo siyang bigyan ng balita tungkol sa'yo para mas lalo siyang mag-alala. Kumbaga pa, bibigyan natin siya ng curiosity. Dito po pumapasok na karamihan na pinapayo yung pag-no contact. Kasi mabisang paraan talaga. Importante po sa lahat-lahat na mabigyan muna natin sila ng curiosity. Once kasi na maku-curious yung isang tao, di ba? Na parang napakasimple na lang intindihin. Kapag naku-curious siya about sa'yo, ano yung tawag mo dyan? Magkakaroon talaga siya ng pag-alala. Uy, teka lang. Ano na kaya yung balita sa babaeng ito? Ano na kayang balita sa partner ko? And yes, yung pangalawa natin is huwag na huwag kang pumasok sa kung saan siya nakakampante. Kailangan mong lumabas. Ibig sabihin, kapag nandyan ka lang palagi, kapag yung gawain mo na pinaparamdam mo sa partner mo na nandiyan ka lang, naghihintay ng pagbabago niya, naghihintay sa kung kailan ka niya babalikan, sa pagpanumbalik niya, naghihintay ka na baka magising siya, sa katotohanan, and then babalikan ka. So kapag ganito utol, actually, mababasa po yan ng lalaki. So kung ganito ka, ay talagang mae-echapwera ka lalo. Hindi mag-alala yung lalaki sa'yo. Yes, mas lalo kang isang tabi. And then, dito magbibigay siya ng tuon sa bago niya. Yeah. So syempre, masakit ito, That's why nandito nga po tayo para maituro ko sa inyo na kung saan kayo mas magiging happy. Para kayo talaga ang magwawagi. Para kayo pa rin ang panalo. So ganun na nga utol, lumabas tayo sa kung saan siya nakokomportable. Ibig sabihin, doon pa lang sa number 1 natin, na huwag kang makibalita or huwag kang mag-feed ng balita about sa'yo. Kumbaga pa kahit magkasama man kayo sa loob ng bahay. Example, what if Kuya Kiko, ganun na nga, what if kung nagsasama kami sa iisang bubong? Ano po yung gagawin ko? So ang gagawin mo is, subukan mo pong magpaka-busy ka. Huwag mo siyang panay kausapin. And then, kumilos ka rin ng mga gawain na para talaga sa sarili mo. Magpaka-busy ka. Yung tipong maku-curious siya sa bawat kinikilos mo. Magpaka-mysterious ka. Yeah? Yung tipong magtataka siya, uy, ano kaya yung binabalak ng babaeng ito? Uy, bakit panay siya alis? Yes, isa pa ito. Kumbaga pa, magpaka-busy ka talaga. Yung para sa sarili mo. Hindi yung umaalis ka nga sa bahay ninyo pero parang wala namang katuturan yung mga pinupuntahan mo. Mga wala namang silbi. Pag-aaksaya lang sa oras, wala rin. Hindi ito makakatulong sa'yo. Pero yung tipong naghanap ka ng something na makabuluhan, na parang in-upgrade mo yung sarili mo, na parang bumangon ka, hindi yung maghihintay ka na lang lagi sa kanya. Mapapansin po yan ng lalaki na, uy, parang kumikilo siya. Ano kaya yung pinagkakabalahan nito? Ano kaya yung bawat kinikilos nito? So dito po, na kahit sabihin pa natin na meron siyang bago, ay mas mae-echapwera niya po yung bago niya. And then, ikaw po yung iisipin niya kasi binibigyan mo siya ng curiosity.
Oh. Yeah. And then sa pangalawa nga, lalong-lalo na lumalabas ka sa kung saan siya nakakampante, yung tipong mapapaisip din siya na, uy, may babalikan pa kaya ako? May naghihintay pa kaya sa akin? Baka tuluyan ding mawala yung babaeng ito sa akin Baka mas makuha pa to ng iba, baka mas sumama pa to sa iba. Yes! Pero kung binibigyan mo siya ng validation sa kung ano man yung nakukonclude niya sa'yo, na halimbawa, nako, dyan lang naman yung babae na yan, naghihintay sa akin. And then, mas lalo mong kinongclude, no, mas lalo mong pinatunayan na nandiyan ka nga, naghihintay, and then sinabi mo pa ito sa kanya, babe, andito lang ako, hihintayin kita, mahal na mahal kita. Kapag ganito ka utol, talagang ma-e-echapwera ka. Hindi ka talaga papasok o sasagi sa isipan ng partner mo. So kailangan is, wag mong ipakita na patay ka sa kanya. No, hayaan mo siya, ipamigay mo, kumbaga pa, magparaya ka. 'Di ba? Always nyo po narinig sa akin ito, 'di ba? Tama? Kasi wala namang ibang paraan utol Kahit sa ibang mga coaches, no, kung manunood man kayo sa kanila, sa mga nagbibigay ng advices, ay ito at ito pa rin yung i-a-advise sa inyo. Kasi no choice tayo Wala na tayong ibang option. No? Para mabigyan talaga ng curiosity, para ikaw at ikaw yung iisipin or mas lalo siyang mag-alala sa'yo, bigyan mo siya ng something na wala siyang mababalitaan about sa'yo. No, napakasimple lang intindihin Paano siya mabibigyan ng pag-alala about sa'yo kung binibigay mo naman lahat-lahat ng balita about sa'yo. Pero, no, balik na rin natin. Mas mag-alala siya kung wala talaga siyang mababalitaan about sa'yo. So, ganun lang po kadali intindihin. And then, hindi mo siya binibigyan ng kampante, lumalabas ka sa kung saan siya kumukomportable, lumalabas ka sa comfort zone niya, naku po, sigurado, ikaw at ikaw talaga yung sasagi sa isipan nito. Ganito lang kasi yun mga utol. Instead na ikaw ito yung nadidistract, dahil nga meron siyang bago, why not na siya yung bigyan natin ng distraction na mapapaisip talaga sa'yo lagi na, uy, teka lang, parang may something na ginagawa yung babaeng ito Yung tipong madedistract siya, instead na makapag-focus siya, no, sa bago niya is, madedistract siya kasi mababaling yung atensyon niya sa'yo. Dahil wala siyang nababalitaan about sa'yo So paano yan Kuya Kiko kung sumama na talaga siya doon? Yes, hayaan mo. Basta, huwag kang mag-feed ng balita about sa'yo. Na huwag kang magbigay sa kanya ng balita. Kuntsabuhin mo lahat-lahat ng mga kamag-anak ninyo, mutual friends, circle of friends, or best friends mo man, na kailangan mo silang kausapin na please lang, wag na kayong magbigay ng balita sa lalaking ito about sa akin. Tulungan niyo po ako. Please lang, yun lang po ang pakiusap ko. So ganun. No? Sigurado utol. Kusa po yan na yung lalaki ang magpaparamdam at saka maghahabol sa'yo someday. Hintayin mo lang po ang magiging resulta. Tiyak na magugustuhan mo. Basta maging consistent ka lang sa pamamaraan na ito. Okay? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga nais ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, mag-usap-usap tayo doon. And then sa may mga katanungan mo dyan, you can just leave a comment na dyan sa ilalim. And then sasagutin namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. So yun lang po ha. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.